Isang pinagpalang hapon, church, at ganun din po sa ating mga onliners. Sige po, tayo ay tumayo. Pwede po bang pakitingnan yung mga sarili natin or mga katabi natin kung may bago? Bagong ngiti, bagong kalakasan, syempre bagong araw. Amen? Naniniwala po tayo na ang lahat ng bago is galing sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga po sa salita niya sa Lamentations 3:23 na they are new every morning and great is God's faithfulness. Amen po? Amen. Alam ko po na handa na kayo na magpuri at sumamba sa Panginoon. Kaya naman po, ibigay natin ang pinaka-the best sa hapon na ito para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, hallelujah. Father, in the name of Jesus, patuloy ka naming nilululhatit, sinasamba, Panginoon, Lord, sa aming midweek service, Panginoon, Lord. It's another day, Panginoon, Lord, na nagmula sa inyo. And Lord, naniniwala kami, Panginoon, that, Lord, it was all you, Lord God, your grace, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, saturate and sanctify this place in the name of Jesus, Lord God. Lord, hindi ka namin nahadlangan sa kung ano yung nais mo, Lord God, sa araw na ito, in the name of Jesus, Ama. And Lord, hallelujah, we've come to worship you, Lord God, to seek you, Panginoon, Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord, hallelujah, in the name of Jesus, na maibigay ang pinaka-the best na papurit pagsamba sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. And Lord, hallelujah, patuloy naming ipinagkakatiwala ang aming midweek service sa inyo, Panginoon, Lord, hallelujah, ikaw ang patuloy na mag-reveal, Lord God, Lord, in the name of Jesus, that, Lord, hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin nakukuha ang portion ng bawat isa, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ikaw mag-refresh, Lord God, Lord, sa aming mga soul, Lord God, Lord, mag-renew sa mga kalakasan, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Lord, patuloy namin din, O Lord God, tinataas ang iyong mga salita, O Lord God. Lord, hallelujah, your word, O Lord God, Lord, is a lamp to our feet and a light to our path, O God. Hallelujah. We declare, O God, Lord, the shalom of God, O God, sa oras na ito, Panginoon, in the name of Jesus. We apply your precious blood, Lord, in the name of Jesus, Ama. Lord, we gave you back the highest glory, honor, and praises. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. We praise your name. Lord, we want to see you today. Hallelujah. Sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Sing. I want to see. Open the eyes, say. Open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. I want to see you. See you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, say, I want to see you. I want to see you. Open the eyes, say, open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. Say, I want to see you. Just see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy.
power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. We just want to see you, Lord. Hallelujah. You know, God is a miracle worker. He always made the way, even though we don't see it, even though we don't even feel it. As Esther experienced the providence of God, the unseen hand of God, it was not mentioned in the Bible that the Lord intervened in the life of Esther, but the miracles happened in the lives of Esther and also to the Israelites proves that God works in our behalf. Even though we don't see it, even though we don't feel it, God works. God is still doing His part in our lives. So we have all the reasons to give Him praise and worship Him in spirit and in truth. Thank you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Everybody sing. You are miracle work, promise king, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise king, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You have healed every heart.
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Say, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Oh, you never stop. Waiting, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waiting, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You say, that is who you are. That is It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. We have been healed. We have been healed because of you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. You made a way for us. You're a miracle worker. Lord, a promise keeper. Hallelujah. Oh, praise your name. Oh, the glory belongs to you. Even though we don't see it, even though we don't feel it, oh God, hallelujah. It's all about you. It's all about you. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, basahin muna po natin ang Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Hallelujah. Thank you, Lord.
Ang sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani siya ay iyong ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Sige po, let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Lord, sa lahat ng biyaya, Lord, sa lahat ng papala mo, Lord, na laging laan para sa aming Panginoon. Panginoon, hallelujah, Lord, dalangin po namin, Lord God, na patuloy mo pong buksan ng langit, punuin ang aming mga kamalig, at patuloy mo, Lord, na i-bless ang aming mga negosyo, Lord God, ang aming mga pinagkukuhanan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Basbasan mo, Lord God, ang mga handog na ito, Lord God. Handog ito upang magamit, Lord, sa iyong kaharian, Lord God, sa mga gawain at sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, hallelujah. Sige po, muli po tayo ay tumayo. Sige po, tayo pong muli ay manalangin bago po tayo mag-aral ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, sa hapong ito, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa buong isang linggo na naman na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Ama, sa another opportunity na naman sa hapong ito, Panginoon, na kami muli, Ama, ay makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, we declare na ang mga salitang ito, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, magrema sa buhay, sa puso ng bawat isa, Panginoon, at ito, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na mag-reflect, patuloy, O Lord, na mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy kang mapapurihan, patuloy kang maluwalhati, and Lord, we declare na ang iyong banal na spirito ang siyang patuloy na mangunguna, mangungusap, magtuturo sa bawat isa sa amin at magbibigay ng kaunawaan sa mga salitang mahayag sa hapong ito. Let your kingdom come, Lord. Let your will be done on earth as it is in heaven. We thank you, Lord. We glorify your name. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. At muli, shalom sa bawat isa. And shalom din po, magandang hapon sa mga nasa online po natin. Amen po ba? Sige po, sa hapon pong ito, no, ang ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol po sa rooted life, the rooted life, what it is not, and what it is. Alam niyo po, itong message po na ito ay ilang taong ko na po ba itong kumbaga, ito po ay unang-una ko pong naibahagi nung 2021, nung nandun pa po tayo sa kabila. Ito po yung unang-unang pagtayo ko po ng Sunday morning sa congregation. So, nung naghahanap po ako ng aking pong isi-share sa inyo. Kaya nga po nung Sunday, parang natawa po ako sa sarili ko na nagkamali po ako na ang naibigay ko pong a verse sa social, ano ba to? Kay Banban is dapat, ano yon, kumbaga sa opening prayer, dapat about praise and worship. Ang naibigay ko sa kanya, instead na Psalms chapter 9 verse 1 and 2, ang naibigay ko sa kanya is Psalms chapter 1 verse 1 and 2. Kaya nung pag opening prayer ko, parang naano yung puso ko na, okay, siguro ito yung message ng Panginoon. So yun nga, so sa hapong ito po, no, ang mensahe ko is related po doon. The rooted life, what it is not, and what it is. Amen po ba? So, sabi nga po, pag tayo po ay nagbasa ng salita ng Diyos, makikita po natin doon na tayo po bilang mga mananampalataya o mga nilikha ng Panginoon, pag binasa po natin, tayo po ay inihahalin tulad sa isa pong agila. Di ba po? Sabing ganon doon sa Isaiah chapter 40 verse 31, di ba po? And then sa seeds, no? O kaya mga binhi, no, na mababasa natin sa Matthew, yung the parable of the sower, di ba po? And then sa mga sheep, di ba? And then fish,
tree and fruits. At marami pa pong iba na kung saan tayo ay inihahambing. Amen po ba? Sabi dito, in the Bible, God calls His followers trees of righteousness in Isaiah 61 verse 3 and describes us as trees planted by the streams of water in Psalms chapter 1 verse 3. This imagery illustrates how God desires our lives to take root, grow, and bear spiritual fruit. This beautiful metaphor represents several key truths about how God calls us to live. No? Sabi ko ba, ang metaphor po ay ito po ay sa Tagalog ay paghahambing. Amen po ba? And then sabi dito, ninanais ng Diyos sa atin na tayo po ay, sabi dito, rooted in the Word of God. Amen po ba? Bilang mga believer o mananampalataya, dapat ang bawat isa po sa atin ay dapat mag-ugat, no? Sa salita ng Diyos. Magkaugat sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi po magkaroon ng varicose vein, ano? No. And then sabi po dito, just as a tree relies on deep roots to absorb water, God calls us to anchor ourselves in His truth, allowing His love and wisdom to nourish our soul. Di ba ang puno, sabi nga ang puno, kumukuha siya ng nourishment sa kanyang roots, 'di ba? Ang roots niya, yun yung nagdig deeper sa soil para makuha niya yung nutrients na makakapag-nourish sa buong puno. Amen po ba? And then sabi dito, number 2 is providing shade and shelter. Trees naturally provide protection and rest for others. God calls us to extend that same grace, offering support and comfort to those around us who are weary. Sabi dito, no, ang isang puno, natural lang na magkaroon siya ng shade. Di ba po, pagka may mayabong na puno, sa mga panahon ng tag-init, di ba po, kapag naglalakad tayo, medyo sumisilong tayo sa ilalim ng puno para yung init, hindi natin masyadong maramdaman. Kaya nga po dyan sa garden natin, may tumutubo pong siresa. Di ba po yung siresa, pag ganyan yumabong, di pa po, magiging shade po natin yan kapag nandiyan tayo sa ating garden. Amen po ba? So ang nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon din ng shade o magkaroon tayo ng lilim and shelter. Lalo na kapag ang puno, di ba? Kapag ang puno ay hitik sa bunga, nagiging shelter ito ng mga ibon. So ninanais ng Panginoon sa atin bilang mga believer, dapat mag-provide din tayo ng shelter and shade sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga, yung suporta, no? At saka yung pagmamahal. Amen? And then sabi dito, dapat po nagfo-flourish or fruitful. Amen? Kinakailangan po tayo ay yumayabong or namumunga. A tree naturally yields leaves and fruits. Similarly, God calls us to blossom by showing love and peace in every season of life, even during drought or hard times. Amen po ba? So sabi nga, na ninanais ng Diyos sa atin na kahit na anuman yung mga pagdaanan natin bilang mga mananampalataya na nakaangkla sa pagmamahal at sa pag-ibig ng Diyos, dapat ang buhay ng bawat isa sa atin ay punong-puno ng bunga, yumayabong, nag-grow. Amen po ba? Amen. And then sabi dito, dapat unshakable tayo. Yung bang sa panahon ng mga pagbagyo, no, kinakailangan tayong matatag dahil nakaangkla tayo sa salita ng Diyos, sa kanyang mga promises. So sabi nga, kung tayo ay matatag, anumang bagyo yung magdaan, hindi agad-agad tayong maa-uproot. Amen po ba? Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Amen. Bilang mga believer. Sabi dito, ang atin pong text ay nasa Psalms 1, chapter 1, verse 3. Sabi po dito, NIV, no? He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever he does prospers, no? Sabi dito, there are 3 characteristics of a rooted person as mentioned in the text. Number 1 po, planted. No? Pag sinabi pong planted, a rooted person is planted, immovable, and steady. His faith is deeply rooted in God's presence, purpose, and
community. Meron siyang spiritual stability, continuous nourishment, and steadfast commitment. Commitment, no? Sabi dito, ang isang tao daw na rooted ay planted. Ano ba ibig sabihin ng planted? Di ba nakakita na kayo ng puno or halaman? Kapag ka ang isang puno o halaman ay nakatanim at hindi mo yan ililipat-lipat, magiging siyang matatag, mag-grow, magfo-flourish. Pero once na ang isang puno, no, palagi mo siyang inililipat-lipat na, kumbaga, nahahadlangan yung kanyang paglago, yung kanyang pag-grow. Parang example, no, tayo bilang mga mananampalataya, alam niyo po ba yung, di ba po pag pumupunta tayo sa mga bakasyunan, bawa pupunta ka ng Boracay, pupunta ka ng Puerto Galera, pupunta ka ng Palawan, di ba po may tinatawag na island hopping? Alam niyo yon, di ba? From island to island, no? Sasakay ka ng boat, pupunta ka dun sa mga island na yon, titignan mo kung ano yung mga nakapaloob dun sa mga island na yon, di ba? Pero ako takot ako kasi takot ako sa dagat. Ayoko nang, kumbaga parang ang feeling ko lalamunin ako ng dagat pag gano'n. So yun, no, hindi ako sumasama sa mga island hopping. So sabi dito, no, minsan may mga tao na kung minsan, pag may nagkakaroon ng mga problema, no, makikita mo dito yung kanilang katatagan. Amen po ba? Halimbawa, sa isang church, merong isang tao o merong isang mananampalataya na. Kasi nga dito po natin makikita kung ang isang tao na yan ay tunay na mananampalataya. Sabi nga, hindi lahat ng nasa church is born again, di ba po? So dito natin makikita kung ang isang tao na yan talaga ay na-born again. Pag nakaranas siya ng problema or something na hindi niya nagustuhan, lilipat siya ng church. At pag hindi na naman niya nagustuhan at may nakita na naman siyang hindi maganda, lilipat na naman siya. So, wala siyang talagang house church na kinabibilangan. Kasi marami siyang nakikita. Alala niyo po ba yung example ni Pastora nung may tasa, ay may baso, na kung saan binigay niya kay Brother Archie, at pinaikot niya si Brother Archie. Ang isang tao, kapag ang focus niya nandoon sa baso, dun sa tubig, at naglalakad siya, nakafocus siya dun sa daladala niya, walang matatapon. Pero once na nakatingin ka sa paligid mo, kahit anong ingat mo, may matatapon. Kaya nga po ang reminder sa atin, once dito sa church, wag kang titingin sa kaliwa, wag mong titignan yung kanan mo, sa likod mo. Kasi alam natin na bilang mga tao, meron tayong limitasyon. At ang church, no, ito ang lugar na kung saan ito yung nag-aayos ng buhay ng mga tao. Kumbaga sabi nga, ito yung kalipunan ng mga tao na merong bagay na dapat ayusin. Amen po ba? So lahat ng tao sa church, hindi sila perfect. Amen po ba? Kahit na yung mga taong tumatayo dito sa harapan nyo, hindi yan perfecto. Kaya nga dapat tayo laging nakatingin, nakafocus tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yun nga, no? So, kinakailangan sa isang tao na planted, no? Hindi siya madaling matangay ng mga bagay na nakikita niya. Amen po ba? Ano man bagyo yung pagdaanan niya sa buhay, nananatili siyang nakatayo. Amen po ba? And then number 2 is predictable. Pag sinabing predictable, mahuhulaan mo. 'Di ba? Sabi nga dito, which yields its fruit in season. So 'di ba ang mangga, namumunga yan kapag summer or December, 'di ba? Makikita mo yung mga Indian mango naglipa na sa mga kalye or sa palengke, 'di ba? Kasi nahuhulaan mo na pagdating ng summer at pagdating ng December, may mga mangga. Amen po ba? Ang isang tao naman na predictable, mahuhulaan mo na kumbaga reliable siya. Sabi dito, refers to a consistent moral character and reliability. Scripture honors it as a fruit of the Spirit, no? Pag sinabi kasing predictable, halimbawa, no,
may katulad halimbawa, no, mag-example ako. Halimbawa si Dabdab, nga, si Dabdab consistent 'yan. Lahat ng activity natin from midweek to kingdom invasion, practices, youth service, Sunday, lahat nandiyan si Dabdab. So predictable siya. Mapipredict mo na sa lahat ng oras, sa lahat ng gawain, reliable siya kasi lagi mo siyang nakikita. Amen po ba? So mapipredict mo na alam mo si Adabdab hindi yan mawawala. Pero one day, minsan isang araw na wala si Dabdab, hahanapin mo, 'di ba? Hahanapin mo siya. Ay, ba't kaya wala si Dabdab? Eh, alam ko naman lagi siyang nandito. Siyempre, hahanapin mo yung tao na alam mong laging nandyan, pero bigla na lang nawala. Siyempre, hindi mo hahanapin yung taong napipredict mo na lagi siyang wala, 'di ba? Oh, yun ang taong predictable na ang yun ang puno na predictable kaya namumunga siya sa kanyang kapanahunan. Amen po ba? And then productive. Sabi dito, may manifestation, no? Sabi dito, it bears fruit. A person is considered productive when they effectively steward their time, energy, and gifts to glorify God and serve others. It shifts the focus from checking off secular tasks to bearing fruit through good works, obedience, and developing godly character. Pag sinabi pong productive, may manifestation, may nakikita kang bunga. Sabi dito, halimbawa, ang isang tao, kapag ka makikita mo yung isang tao na productive, no, ay mapagkakatiwalaan mo siya pagdating sa oras, sa mga gifts and talents na talagang ginagamit niya for the glory of God. So halimbawa, no, sa atin bilang mga mananampalataya, dapat maging maingat tayo sa paggamit ng ating mga oras. Amen po ba? No, kung ang oras natin gagamitin lang natin sa mga bagay na walang katuturan, sayang ang oras. Sabi nga, ang oras ay buhay. Amen po ba? Di ba nga po, kapag merong mga emergency, di ba pag may mga emergency, nagmamadali ang ambulansya kasi minuto ang binibilang. Kapag ka 1 minuto lang at hindi ka nakarating sa ospital, maaaring mawalan siya ng buhay. So ang oras ay buhay. Kaya nga, no, makikita dito ang isang rooted na tao na talagang iniingatan niya ang oras. Maging sa ating mga RRF, no, sa ating mga RRF, sa mga practices natin, no, dapat maging maingat tayo sa oras natin. Amen po ba? Lalong-lalo na po pagdating sa RRF, no? Mas maigi na tayo yung nag-iintay sa mga member kesa tayo yung iniintay. Amen po ba? Or kung hindi man tayo makakarating sa takdang oras, manong mag-message tayo na, mga kapatid, medyo malilate po kami, pero parating na po kami. Nang sa gayon naman, no, hindi sila mainip. Amen po ba? Kasi ang oras ay mahalaga. Alam natin na bilang mga, siyempre, mga kamagulangan, di ba? Marami pa silang gagawin. So kapag tayo na late, imbis na matatapos tayo sa tamang oras, hindi tayo matatapos. Di ba? So kailangan maging maingat tayo bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya, at rooted na mga believers. Amen po ba? Amen. Sabi dito, medong 2 bagay, or there are 2 things we should know about rooted life. Number 1, what it is, what it is not. Sabi dito, a planted life deviates not. Pag sinabing deviates, di ba? Kumbaga, sabi dito, pag sinabing deviate, lumayo, umalis, no? Or sabi dito, another word is depart or diverge, no? Kumbaga, sabi nga dito, tayo, alam na natin yung plano ng Diyos sa buhay natin, di ba? Kumbaga, alam natin yung plano ng Diyos. Ang ninanais ng Diyos, sundin natin kung ano man yung plano niya. Hindi tayo magdi-deviate doon sa plano. Parang katulad lang yan ng magkaibigan, di ba? Sabi ng kaibigan niya, sige magkita tayo sa SM. SM, ano ba to? SM Pampanga, no? San Fernando. Itong kaibigan, instead na SM San Fernando, pumunta siya ng SM Cubao.
'Di ba? So anong nangyari? Hindi sila nagkita kasi nag-deviate siya dun sa plano. Instead na San Fernando, ang lapit lang, pumunta pa siya ng Cubao. 'Di ba? Maliligaw ka, no? Hindi kayo magkikita, 'di ba? Hindi magiging maganda ang outcome kapag ka nagde-deviate ka dun sa original na plano. Amen. Sabi nga dito sa Jeremiah 29:11, sabi dito, I alone know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. God knows His plan for individuals, indicating His awareness and purpose. The plans are for welfare and not for harm or disaster. Emphasizes positive intent. The ultimate goal is to provide a hopeful future contrasting with despair. It's a promise of God's enduring care and positive outcome, even when circumstances are difficult, encouraging faith and trust in His unfolding plan for restoration, not destruction. Bibigyan ko kayo ng historical background nitong, Isaiah 29:11. No? Itong Isaiah 29:11 is, ito ay message ni Yahweh kay Jeremiah. Ito yung panahon na kung saan ang mga Israelita ay naipatapon sa Babylonia, no? Dinala sila doong bihag sa Babylonia. So sabi ng Panginoon, may mga nagsasabi na mga propeta na 2 decades, which means 20 years na lang daw, ay ibabalik na sila ng Panginoon sa kani-kanilang sariling lupain o ibabalik sila sa Juda at saka sa Israel. Pero ang sabi ng Panginoon, inutusan niya si Jeremiah na sabihin sa mga Israelita na, kumbaga, mali yung mga sinasabi sa kanila nung mga propeta na yon. Hindi iyon nanggaling sa kanya. So sabi niya, no, na after 70 years ko pa kayong ibabalik sa inyong sariling mga lupain. Pero pag nandun kayo sa Babylonia, kinakailangan, no, mamuhay kayo na parang sarili nyo yung lupain. Sabi niya, mag-asawa kayo, mag-anak kayo, at yung mga anak nyo, papag-asawain nyo, hindi pwedeng hindi kayo dumami. At ipanalangin nyo din yung Babylon kasi kapag umunlad ang Babylon, pati kayo uunlad rin, no? Kaya nga ang sabi dito ng Panginoon, doon sa nag-prophesy na yun nga after 20 years pa sila makakabalik, namatay yon, no? Kasi nga hindi iyon message na nanggaling sa Panginoon. So dito, sabi dito ng Jeremiah 29:11, hindi ito nagpa-promise kaagad ng free, sabi nga, pain-free future, no? Ang nais ng Panginoon na habang sila nandoon sa Babylonia, no? Kumbaga kasi sa katigasan ng ulo ng mga Israelita ang ginawa ng Panginoon, talagang dinala na silang maging bihag. Kasi 'di ba simula pa nung panahon panahon ng tawag dito ng mga judges. 'Di ba makikita natin? Panahon ni Joshua, panahon ni Moises. Talagang yung katigasan ng ulo ng mga Israelita ay talagang hindi nagbabago. So siguro napuno na rin ng Diyos, kaya pinabayaan niyang mabihag ang mga Israelita. So yun, no? So dito, sabi nga niya, it is a promise of God's enduring care and positive outcome. Even when circumstances are difficult, encouraging faith and trust in His unfolding plan for restoration and not destruction. Kumbaga, kahit na nga ang titigas na mga ulo nila, pero nandoon pa rin yung pagmamahal sa kanilang Panginoon at nangako siya na i-restore pa rin sila sa takdang panahon. Sabi nga, di ba, sa Isaiah, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen po ba? So tayo, bilang mga mananampalataya, no, may mga panahon na nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero sinasabi ng Panginoon, alam ko yung plano ko sa inyo. Pero maging matatag kayo sa mga pagsubok, no? Dahil ako, dahil sabi ng Panginoon, ang plano ko sa inyo hindi para kayo ay saktan, kundi magkaroon kayo ng pag-asa na sa future, na punong-puno ng pag-asa. Amen. Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa. Amen. Sabi nga, habang may pag-asa, may buhay.
Hindi habang may buhay, may pag-asa. Amen. Amen. And then, sabi po sa Ephesians 2:10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." This emphasizes that believers were intentionally designed for a specific active purpose. Amen po ba? So tayo, bago pa tayo nilikha o bago pa tayo isinilang dito sa sanlibutan, ang purpose ng Panginoon sa atin ay sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Tayo ay dapat gumawa ng kabutihan. Amen po ba? And Proverbs 3, chapter 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight." A life that is planted knows God's purpose in his life. He deviates not from that plan and purpose and walks on it. Amen po ba? Ang isang rooted na tao or mananampalataya, alam niya yung purpose ng Diyos sa buhay niya. And dahil alam niya yung purpose ng Diyos sa buhay niya, hindi siya lumalayo doon sa purpose ng Panginoon. Nilalakaran niya. Amen po ba? Amen. To deviate not from the purpose and will of God, one must cultivate a lifestyle of intentional daily alignment through submission, prayer, and obedience, rather than relying on occasional spiritual moments. The core of staying on path is surrendered relationship with Jesus Christ, where personal desires are submitted to God's higher wisdom. So, sabi dito na hindi tayo pwedeng lumayo sa purpose ng Panginoon, no? Kung tayo ay araw-araw na nagpapasubmit at yung ating lifestyle, no, sabi dito, ay intentional, no? Kumbaga, yung nandoon sa atin yung pagpapasubmit, pananalangin, at pagsunod sa kung ano yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Maging yung ating mga desire, no, ipinapasubmit natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. The number 2, sabi po dito, a planted life defaults not. Diba? Sabi, pag sinabi pong default, pagpapalaya o pagpapalaya, sabi dito. Or, sabi dito, di ba pagka sinabing default, hindi ka sumusunod dun sa, kumbaga, halimbawa, may utang ka, di ba? Nangutang ka. And then, Monday, nangutang ka. Nag-promise ka dun sa inuutangan mo, kapatid, sa Friday kita babayaran kasi sweldo ng asawa ko. Pero pagdating ng Friday, hindi ka nagbayad. So, nag-default ka. Di ba? Nag-default ka dun sa promise mo na magbabayad. Kumbaga, sabi nga, dito, means failure to fulfill an obligation. Pag nag-default ka, obligasyon mo yun eh, na magbayad eh. Bakit hindi ka nagbayad? So, ibig sabihin, nag-default ka. Then, in Joshua 1:8, sabi dito, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful." In Psalms 1:2, sabi dito, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates it day and night." God commanded us not to forget the reading and meditating His Word, so we will not depart from all it instructs us to do. A planted life defaults not in fulfilling His obligation. Sabi nga, no, obligation natin na patuloy nating saliksikin ang kanyang banal na salita, no? Kaya nga sabi dito na kumbaga, ang isang rooted na mananampalataya, hindi siya nagdi-default sa obligation niya. Ginagampanan niya. Sabi nga, nagdi-delight siya sa pagsasaliksik ng banal na aral, no? At sabi sa Joshua, no, wag niyong kaliligtaang basahin, no, ang kasulatan. Amen po ba? Kasi 'di ba, aano niyo po ba sa sarili niyo na minsan pag hindi ka nakabasa ng Word of God,
Kasi lifestyle mo na, di ba? Pagising mo ng umaga, magpipray ka, magdi-devotion ka. Siyempre, pag nag-devotion ka, magbabasa ka ng salita ng Diyos, di ba po? So, minsan, may mga pagkakataon na pagising mo pa lang sa umaga, meron ng bagay na umaagaw sa'yo ng oras para makapag-devotion ka. So, di ba, yung araw na yun, parang ibang-iba yung pakiramdam mo. Parang may something na kulang, may mga bagay na ginagawa ka na parang hindi maayos. Kasi, nakalimutan mo o nag-default ka doon sa obligation mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, ang obligation natin, sabi nga ganun, sumusunod tayo sa Panginoon. Katulad halimbawa ng pagbibigay natin ng tithes and offering, di ba? That is one of our obligation to the Lord, di ba po? So, kung minsan, oo, nagbibigay ka nga ng tithes and offering mo, pero it's not out of love, di ba? Kasi nga, sinasabi nila kailangan kong magbigay, tithes and offering. Pero sabi nga dito, no, God commanded us not to forget the reading and meditating of His Word, so we will not depart from all it instruct us to do. A planted life defaults not in fulfilling his obligation. Delighting in God's Word and constantly engaging in it brings true success, prosperity, true happiness, and spiritual stability. Instead of following the world's advice, a person of faith finds joy in studying the scripture and meditate constantly on them, shaping their thoughts and actions every day so that they will not default in fulfilling their obligation to God and to the people entrust to them. Sabi nga dito, no, a rooted person defaults not on their obligation to God by shifting their motivation from right obligation to a relationship of love. So, kung minsan kasi, parang ginagawa lang natin yung isang bagay dahil yun yung obligasyon natin. Di ba po? Pero, kung instead na iisipin mo lang na obligasyon mo yon, pero ginagawa mo yon dahil sa pag-ibig, mag-iiba yung mindset mo. Di ba? Sabi nga, pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. 'Di ba? Pwede kang magbigay nang hindi ka umiibig, pero hindi ka pwedeng umibig nang hindi ka nagbibigay. Amen. So pag nagbibigay tayo ng tithes and offerings sa Panginoon, alam natin na hindi lang ito obligation, kundi dahil mahal natin ang Panginoon, no? Kaya ibinibigay natin kung ano yung nararapat para sa kanya. Amen po ba? And sabi nga, no, kapag tayo nagbibigay, ibig sabihin, blines na tayo ng Panginoon. Kaya may kakayahan tayo na magbigay. Amen po ba? Ibig sabihin, kung blines tayo, hindi lang yun para sa atin, kundi magagamit din yun para sa iba. Amen po ba? Na-bless tayo una. No? So, nung na-bless tayo, yung blessing na yon gagamitin din natin para makapag-bless din sa iba. Kaya binabalik natin sa Panginoon out of love kung ano yung ibinigay niya sa atin. Sa 100%, di ba? Kumbaga, yung 100% galing yun sa Panginoon. Pero, ibinibigay lang natin sa Panginoon yung 10%. Yung 90%, kanya pa rin yun. Pero, pinagkatiwala niya sa atin. So, bilang steward ng pinagkatiwala niya, dapat gamitin din natin ito for His glory and for the good of others. Amen po ba? Hindi ibig sabihin yung 90, iyo na yon. Hindi ka na mamimigay. Hindi ka na magbibless ng kapwa mo. Ba? Amen. Sabi po dito, no? Then, sabi dito, number 3, no? A planted life dries not. In Psalms 1, verse 3, he is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prosper. When a person is described as a tree or plant that does not dry, it means they remain spiritually strong, fruitful, and peaceful even during difficult season of life. So sabi nga dito, ang dryness is a product of not being constantly fed and nourished by the Word of God. As often as we eat and nourished by His Word, we become spiritually healthy and fruitful, and fruits will manifest. Di ba po?
kumbaga may pagkakataon na ang puno, kapag hindi na siya nakakahigop ng tubig mula sa kanyang roots, di ba po may mga pagkakataon na nadadry na siya. At yung kanyang mga dahon ay nalalanta o nagwi-wither na. So, nakakaranas ng dryness. Amen po ba? Pero may mga puno naman na kahit na, kumbaga, sabi nga, tagtuyot, pero makikita mo, green na green pa rin yung dahon niya. At may bunga. Amen po ba? Kasi nga, sabing ganon, ito ay puno na, kumbaga, nakatanim sa malapit sa tubig. Amen po ba? At ito, nagpapakita sa atin na yung puno, kapag tayo ay naka-anchor sa Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, hindi natin mararanasan ang spiritual dryness. Amen po ba? Patuloy tayong magiging nourished, magiging healthy, kasi yung Word of God nagbibigay sa atin ng strength, no? At yun yung pagkain natin na magpapalakas sa atin sa mga panahon ng ating mga kahinaan. Amen po ba? Amen. Sabi dito, a person not rooted in God's Word will have no fruits. Shallow roots, no fruits. Diba? Kung walang lalim, walang bunga. Amen po ba? Siyempre, kapag ang puno hindi malalim, hindi yan mamumunga. Ang mangyayari sa kanya, matutuyo. Kasi mababaw yung kanyang mga ugat. Parang, di ba, yung sa parable of the sower, di ba? Yung seeds na natanim sa mga kabatuhan. Dahil nga, maano sila, tutubo sila, no? Pero, pagdating ng sikat ng araw, no, matutuyo sila kasi maano yung kanilang ugat, mababaw. Amen po ba? Amen. Sabi dito, in John 15:4-5, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit of itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruits unless you remain in me. So sabi dito, if we abide in Christ, the fruit of the Holy Spirit will be manifested in us. We are the fruit. Amen po ba? Bakit nga ba tayo tinawag na bunga? Sabi dito, we say that the believer's life is the fruit because healthy tree naturally embodies its own produce. Just as an apple tree is known by the apple it bears, a believer's changed character is the tangible evidence of the Holy Spirit living within them. Sabi dito, ang buhay daw ng mga mananampalataya ay tinatawag na bunga. No? Sabi dito, dahil, sabi niya, ang healthy na, ang punong malusog, syempre mamumunga yan, ng malusog din. Amen. So sabi dito, katulad halimbawa ng puno ng mangga, di ba? Ang puno ng mangga, pag malusog, hindi naman yan mamumunga ng santol, di ba? At ang santol, hindi rin yan mamumunga ng mangga. Kung ano yung puno, siya rin yung bunga. Kapag healthy ang tree, tsak may manifestation, may bunga yan, at healthy. Sabi nga, ito yung tangible na evidence na ang Holy Spirit ay nananahan sa isang tao kapag may bunga siya. At ano yung bunga? Yung nasa Galatians 5:22, peace, love, joy, kindness, gentleness, no? Patience, faithfulness, and self-control. 9 yon, no? Sabi nga, pero may mga bagay pa, meron pang mga karakter na, kumbaga, is also considered as the fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Katulad halimbawa nung commitment, yung consistency, di ba? Kapag ang isang tao ay consistent, no? Ibig sabihin, bunga yun ng banal na spirito na nananahan sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po ba? Amen. Sabi dito, it is called the fruit of the Holy Spirit because God's Spirit provides the supernatural power to produce these traits in Galatians 5:22. While believers' life act as the vessel or garden where they grow. Kumbaga sabi nga dito, no, ang buhay daw ng mga mananampalataya ay, kumbaga, siyang, the life of the believer is the fruit. Because, yun nga, no,
kumbaga, pag healthy ang tree, mamumungay rin diyan ng healthy bunga. And ang bunga nito ay tinatawag na fruit of the Holy Spirit because God's Spirit provides the supernatural power to produce these traits while believers' life act as a vessel or garden where they grow. No? Sabi dito, yung power ng Panginoon, yung supernatural ng power na Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya, sila yung nagpo-produce ng bunga, no? At dahil nga tayo yung vessel na kung saan sisidlan, na kung saan doon nag-grow yung Holy Spirit, no? Sa buhay ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. And then sabi dito, in John 15:8 teaches us that bearing good fruit proves that we are His disciple. Diba? Sabi ng Panginoon, kapag kayo ay namumunga, tunay nga na kayo ay mga disciple ko o mga alagad ko. Amen po ba? Kasi yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo manatiling mga mananampalataya na walang bunga. Ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng bunga. Sabi nga, ang bunga natin, hindi sa dami ng mga kaluluwa na nadadala natin sa church. Hindi po yon. Ang bunga po natin ay yung atin pong mabubuting gawa. Tulad nga po ng love, peace, joy, kindness. Yun yung bunga ng banal na spirito. At kung nakikita sa atin yung bunga ng banal na spirito, no? Hindi ba maraming kaluluwa yung pwede nating madala sa harapan ng Panginoon? Amen po ba? Amen. So sabi po dito, no, in John 15:8 teaches that bearing good fruit proves that we are His disciples. Our lifestyle reflects the reality of our inward transformation. God created us in His own image and likeness. And from the beginning, He's been teaching us to reflect His divine character. We do this by bearing spiritual fruit as we do what's right in God's eyes and care for His creation and everything in it. When we serve ourselves and do what is right in our own eyes, we reflect a corrupted image of God because God is not at all self-centered. God is pure love, always working for the good of others. As human beings, we cannot lose God's image, but we often end up distorting it, and this allows God's spiritual fruit to wither and die. Kumbaga, sabi nga gano'n, no? Create tayo sa wangis at imahin ng ating Panginoon. So, ang nais ng Panginoon, mag-reflect yun sa buhay natin. Amen po ba? Pero kung minsan, no, ang nangyayari, instead na ma-reflect yung karakter ng Panginoon sa buhay natin, nagiging taliwas tayo doon. Kapag ang iniisip natin, yung ating mga pansariling naisin sa buhay, na akala natin yung mga ginagawa natin ay mabuti. No, kapag yun ang ginagawa natin, na yung image ng Panginoon nadidistort, yung bang naiiba. Dahil sabi nga, ang Diyos hindi self-centered, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos mapagpatawad. Pero kung ang nakikita sa atin ay kabaliktaran nung katangian ng Panginoon, yun yung nangyayari, kaya tayo nagkakaroon ng spiritual dryness. Kasi nalalayo na tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa Psalms 1:3, trees that grows beside the streams will bear fruits at the right time. As the Holy Spirit continues to work in our lives, we will bear much fruit for the glory of God and for the good of others. You are not just a fruit, you are also a tree. Hindi ka lang bunga. Amen? Puno ka rin. Amen po ba? Kasi nga sabing ganun, ang puno, ito yung nagpapakita ng inward nature natin and yung ating heart. Kapag nabago tayo inwardly, magmamanifest yung fruit. Amen po ba? Sabi nga, magbabago lang yung ating inward nature kapag nabago rin yung ating mga kaisipan. Amen po ba? Pag nabago ang ating isip, syempre ang ating puso magbabago, and then, pag nabago ang ating puso, lalabas at lalabas yon sa ating mga gawa. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang sabi, kapag ang isang tao hindi tunay na born again,
walang manifestation. Amen po ba? Amen. Sabi dito, as a believer is considered a tree rather than just a fruit because the tree represents their internal nature and heart. While the fruit represents their outward action, a tree must be good to produce good fruit. In the same way, a believer's transformation goes much deeper than just the good deeds they do. Unang-una dapat mabago yung ating mga inner being, no? Yung kaloob-looban natin, inward transformation. Pag nabago yung ating mga puso, no, magmamanifest yung fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Then, sabi nga, no, the rooted life, what it is. Kanina ang diniscuss po natin, what it is not, no? What it is not, so, rooted life deviates not, no? Sabi dito. And then, the rooted life defaults not. And then, the rooted life dries not, no? Ngayon naman po, ang i-discuss natin ay the rooted life, what it is. A planted life discerns the way. Discernment is God-given ability to accurately distinguish truth from our error and good from evil. It goes beyond natural intellect, requiring spiritual insight, a solid knowledge of God's word, and the guidance of the Holy Spirit to make wise, righteous decision. Sabi dito, no, pag ang discernment daw, no, ay God-given ability para tayo ay ma-distinguish natin yung mga tama at mali, yung mga mabuti sa masama. Amen po ba? At sabi dito, it requires spiritual, sabi dito, hindi lang, it requires spiritual insight. Ibig sabihin, spiritual na pangunawa. Amen po ba? Pagka may discernment ka, may spiritual na pangunawa ka at malalim yung pananaw mo. Okay? Hindi, kumbaga, beyond daw ito doon sa mga intellect natin, sa mga natural intellect. Kumbaga, we see, sabi nga, through the eyes of God. Amen po ba? Yung, kumbaga, yung mga bagay na ang Diyos lang ang nakakakita. Amen po ba? At yun yung binigay sa atin ng Panginoon, yung discernment, para ma-discern natin yung mga bagay na mali sa tama, mabuti sa masama, nang sa gayon makapagbigay tayo ng wise and, sabi nga, tawag dito, righteous decision. Amen po ba? Amen. So sabi nga, no, a rooted life discerns the way. No? Kaya sabi dito sa Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. This verse describe a downward spiral of sin. Kumbaga, di ba? Sabi dito, sabi dito, willingness to, number 1 is willingness to influence by sin, entering into fellowship with them. Di ba sabing ganun? Kapag nakalagay kasi dito, walk in the counsel of the wicked. Sabi dito, ito yung, dito ipinapakita kung paano yung natin sa tukso, sa pagkakasala. Unang-una, di ba, pag lumakad ka, palapit dun sa mga masasama, di ba, lalapit ka. At kapag ikaw ay napalapit na, tatayo ka na, at i-a-adapt mo na yung mga mali nilang pag-uugali. No? And then, afterwards, kapag na-adapt mo na yung mga ugali nilang hindi maganda, makikiupo ka na doon. No? Kumbaga, inaano mo na, kumbaga tinatanggap mo na isa ka na sa kanila. Kaya nga sabing ganon, sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo o kasama mo, at sasabihin ko sa'yo kung sino ka. 'Di ba? Kung sino yung mga kasama mo, ano yung ginagawa ng mga kasama mo, syempre isa ka na rin doon. Amen po ba? Amen. Kaya mag-iingat tayo doon sa mga taong kakasamahin natin. Amen. Sabi dito, kaya nga sinasabi, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners,
or sit in the seat of mockers. Kasi nga, ang taong rooted, nadidiscern niya kung ano yung tama, ano yung mali, at kung ano yung good, at ano yung evil. Kaya nakakapag-decide siya kung saan ba siya. Amen. Sabi dito, no, katulad halimbawa ni Nehemiah, no? Nabasa niyo na po ba yung book ni Nehemiah? No? Dito po makikita natin sa aklat ni Nehemiah, ito po yung panahon na kung saan, 'di ba po nung panahon na sila ni Nehemiah ay na-exile nga no sa Babylon. And then ang nangyari, yung walls ng Jerusalem nasira. 'Di ba kasi winasak yun ng kalaban 'di ba? Kaya nga sila napadalang exile, wala na silang kumbaga, winasak na yung wall nila. So, ang nangyari, nung dumating yung kapatid nitong ni Nehemiah, tinanong niya kung ano na nangyari sa Jerusalem, kung yung wall ba na-rebuild na. Pero nalungkot siya nung sinabi sa kanya na hindi pa, nananatili pa ding wasak. So yun, nagpaalam siya sa hari at pinayagan naman siya. Favor of God, nanalangin siya at pinayagan siya ng hari na bumalik sa Jerusalem para iayos yung wall. Pero pagdating niya doon, marami yung tawag doon, yung mga katulad ng mga, sabi nga, yung mga taga-Arabia, katulad ni Sanballat, ni Tobias, at saka ni Gesem, no? Kumbaga, pagdating nila doon, kinutya-kutya sila, no? Ayaw nila na ma-rebuild ulit yung wall. Pero si Nehemiah, dahil alam niya kung ano yung plano ng Diyos, hindi niya pinakinggan yung mga pagkutya sa kanila. At no, kumbaga lahat sila, ginawa nila yung mga dapat nilang gawin kahit na alam nila na nasa panganib sila. No? Kung sabi nga, habang naghahakot yung iba ng mga bato na ilalagay nila dun sa wall, may yung kabilang kamay nila, may mga sandata, may mga espada o kung ano pa man na gagamitin nila no, para maprotektahan yung kanilang mga sarili. And sabi nga dito, no, in 52 days, nayari yung wall. So nung nayari, lalong nagalit yung mga tao na yon sa kanya. Kasi sabi sa kanya, nagpadala ng sulat na kaya nyo ni-rebuild yung wall kasi meron kayong balak na magrebelde laban sa emperador. So sabi niya, nagpadala siya ng message din na hindi totoo yan. Wala kaming balak ng ganyan. So, no, mula noon, hindi na niya pinababayaan niya kung ano man yung mga sinasabi. And then, nung maayos na nga yun, nagpadala na naman sa kanya ng sulat at ang gusto, magkita sila sa isang lugar para daw may pag-usapan sila. No? So, sabi na-discern ni Nehemiah na panganib yung susuungin niya. At sabi niyang ganon, no, hindi ako pupunta, hindi ako makikipagpo sa inyo kasi meron akong importanteng bagay na gagawin at hindi ito pwedeng hadlangan. So yun, no? So nung punta rin naman siya doon sa isang propeta at sinabi sa kanya ng propeta na magtago ka doon sa loob ng templo kasi para hindi ka mapatay, hindi ka nila mapatay. So na-discern niya na naman na hindi iyon mensahe mula sa Diyos. So dahil nga alam natin na si Nehemiah, siya ay prayerful din. No? Sa pamagitan ng panalangin, binigyan siya ng discernment ng Panginoon na kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa kanya, nadidiscern niya kung ito'y galing sa Diyos o hindi. Amen po ba? So tayo, bilang mga mananampalataya, kinakailangan talaga natin maging rooted sa salita ng Diyos. Patuloy natin kumbaga, i-recognize yung presence ng Holy Spirit, and then patuloy ang ating pananalangin, maging lifestyle natin yung pananalangin kasi yan yung mga ways na kung saan yung discernment natin ay magiging matatag. Amen po ba? Amen. Sabi dito, in Proverbs 2:20, thus you will walk in the ways of good men and keep to the path of righteousness. Sabi dito. In Hebrew 5:14, solid food is for those who are mature, who through training have the skills to recognize the difference between right and wrong. A rooted person uses discernment, take the right path, and never depart from it. Believers discern the path by seeking God's will through a combination of scripture, prayer, godly counsel, and the Holy Spirit.
This process aligns personal decision with biblical truth rather than relying solely on emotions or circumstances. No, yun nga no, para patuloy na ang discernment natin ay magiging matatag. Sabi nga dito, kinakailangan no ang discernment meron tayong spiritual na pangunawa at malalim na pananaw. So kinakailangan natin dito ang gabay ng banal na spirito, ang patuloy na pananalangin at sabi nga yung patuloy na pagdidig deeper natin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. In Ephesians 5:7-8 sabi dito, therefore, do not become partners with the sons of disobedience. For one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. So sabi nga no sa Ephesians na dapat dito, sabi niya sa Ephesians na dapat po ay dati po tayo ay nasa kadiliman. Pero nung kinilala natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, tayo ngayon ay anak na ng liwanag, no? So kung tayo ay nasa liwanag, no, dapat alam natin yung mga bagay na nasa kadiliman. Amen po ba? At hindi na tayo magkakaroon, hindi natin wala na tayong pagkakataon na dapat pang makibahagi sa mga ginagawa ng mga tao sa kadiliman. Pero sabi nga dito, no, sabi nga, be careful kung sino yung mga nakikasama natin. Hindi naman sa atin sinasabi na, paano nga tayo makakapag-win ng souls kung iiwasan natin sila, di ba? Pero sabi nga, pwede tayong ibig sabihin, hindi naman sinasabi ng Diyos sa atin na iwasan natin sila, no? Kundi, kumbaga, nandoon sa atin na sa pagkakataon na tayo ay, kumbaga, hinihikayat nila sa mga bagay na mali, dapat nandoon sa atin yung pagtanggi, no? Pero, sabi nga, pwede natin silang pakisamahan, pero hindi tayo pwedeng makisama. Amen po ba? Iba yung pakikisama sa pakikisama. Amen. Amen po ba? Kasi paano tayo makakawin ng souls kung hindi natin sila pakikisamahan, di ba? Kung hindi natin sila pakikitunguhan ng mabuti, pakikitunguhan natin sila ng mabuti, pero meron tayong tinatawag na boundaries kung hanggang saan lang. Amen? Amen. Sabi dito, beware of the person you are becoming by the company that you are keeping. Amen po ba? At ang question, sabi dito, are you in the process of becoming more of the world or becoming more of Christ? Kayo lamang po ang makakasagot. Amen po ba? Amen. So sabi dito, number 2, a planted life delights in the word. No? So sabi nga, delight, ibig sabihin kasiyahan or kagalakan. A planted person, like a tree in Psalm 1, delights in God's word by anchoring their life in it, allowing them to draw continuous spiritual nourishment. To cultivate this joy, believers actively shifts their focus from the world to Scripture through consistent, intentional, and prayerful habits. No? Sabi nga, ang isang rooted na tao, kasiyahan niya na yung magsiliksik ng salita ng Diyos. Amen po ba? At sabi dito, in Psalms 1 and 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. The word of God will never be separated from a rooted person's life. His growth and maturity depends on how we intentionally and continuously dig deeper on the word of God and making it his lifestyle. Amen po ba? Sabi nga, ang isang taong rooted, hindi sa kanya mahihiwalay ang patuloy na pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. Kagalakan na niya yon. Amen po ba? So tayo bilang mga rooted na mga mananampalataya, hindi tayo dapat mahiwalay sa pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. Dahil sabi nga, diyan tayo nakakakuha ng nourishment, diyan tayo nakakakuha ng inspirasyon,
Diyan tayo nakakakuha ng lakas sa mga panahon na tayo ay nanghihina at dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Amen po ba? Amen. Sabi dito, pray for a hungry heart. Start by asking God to open your eyes and give you a desire for His truth. Pray David's prayer. Sabi dito sa Psalms 119 verse 18, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. So si David, no, prayer niya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, buksan mo ang aking mga spiritual na mga mata nang sa gayon makita ko yung mga bagay na kahanga-hanga sa pamamagitan ng iyong salita. Amen po ba? Ganon din po ba tayo? Yung patuloy nating hinahangad na makita natin yung mga bagay na kahanga-hanga. Sabi nga, di ba, sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I will show you great and marvelous things that you know nothing about. Amen po ba? Amen. So, kapag sinik natin ang Panginoon, no, yung mga bagay na kahanga-hanga, makikita natin. Amen po ba? Amen. Meditate day and night. Believers' meditation means constantly chewing on, speaking, and pondering the word. Just as a tree absorbs water, constantly bring to mind and savor what you read throughout your daily routine. Memorize the scripture. Finding God's word in your heart allows you to readily fight temptation and find comfort when you don't have a physical Bible with you. Sabi nga, no, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, no, yung mga salita na yan, dapat itago natin sa ating mga puso. Especially pag may mga time na hindi natin dala yung ating mga Bible at kinakailangan natin yung salita ng Diyos. Amen po ba? Sa mga panahon na pagsubok, siyempre hindi mo dala yung Bible mo, paano ka magtatagumpay kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Amen po ba? Sabi nga, mapalad tayo dito sa ating bansa na kung saan malaya pa rin tayong nakapagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit saan, pwede tayong magbasa ng Word of God. Kahit saan, pwede nating dalahin yung Bible natin. Pero maraming mga mananampalataya ang para bang nahihiyang magdala ng Bible. Amen po ba? Sabi nila, meron naman akong cellphone meron naman akong Bible sa cellphone. Tandaan natin, mas maigi yung physical Bible kesa nung nasa cellphone. Amen po ba? At sabi nga, no, merong bansa na kung saan may napanood ako, no, sa China, no, merong isang pamilya doon na talagang believer sila. So maliit pa yung batang yun, yung dalagitan na yun. Yung ngayon malaki na siya, dalaga na siya. Hanggang sa nagdalaga siya, nakita niya kung gaano yung hirap nila sa bansa, na kung saan silang mga mananampalataya, tago kung magbasa ng salita ng Diyos, magpuri. No, kumbaga, bawa dito sa church na, bawa sa church nila, no, papasok sila. Bago sila papasok, titignan muna nila yung paligid nila kung may mga makikita silang ano ba yun yung mga tao na hindi katiwa-tiwala. Kasi kumbaga may mga tao din doon na parang sila yung nagsusuplong kapag alam nila na may mga mananampalataya na nagga-gather. So ang ginagawa nila, alam nyo? Ang ginagawa nila, yung Bible, pinupunit nila. Bawa, sabi nga, marami sa kanila, from cover to cover, alam nila yung Word of God. Pero may mga baguhan na hindi pa nila alam. So ang gagawin nila, pupunitin nila, ilalagay nila yun sa mga bulsa nila. At may mga pagkakataon sila na babasahin nila yun, pag-aaralan nila. Pero dito sa atin, rinigaluhan mo na ng Bible, pag RRF, tatanungin mo, sis, nasan po yung Bible nyo? Ay, wala po kasi akong salamin. Hindi ko po yan makikita. Hallelujah. Di ba? Kumbaga, opportunity na makapagbasa ng salita ng Diyos. Nirigaluhan mo na para pag nag-aaral kayo, sabay-sabay kayong nagbabasa. Pero wala pa rin. No? Hanggang kailan, mga kapatid? Hanggang kailan natin itatago yung mga Biblia natin? Sa mga pagkakataon na talagang dapat nang itago? Paano yon? Diba? Sabi nga, pagdating ng mga persecution, wala nang banal na spirito. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, bigyan natin ng masusi, bigyan natin ng oras at panahon, ang patuloy na pagbubulay at pagbabasa ng salita ng Diyos. At itago natin yun sa ating mga puso. Amen po ba? Amen.
So sabi dito, memorize scripture. Hiding God's word in your heart allows you to readily fight temptation and find comfort when you don't have a physical Bible with you. Study intentionally. Dig deeper by reading cross-references, historical context, and using Bible study guide or tools to understand what you are reading. Minsan po, no, kumbaga pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lang po yung verse na yun na binabasa natin. So kinakailangan din po natin, may mga cross-references din po tayong babasahin para lalo pa po nating maintindihan yung Word of God. Amen po ba? Or kaya yung mga, sabi nga ni Pastor Jing, no, kinakailangan basahin natin yung tunay na konteksto nung salita na yon. Kung kailan ba yon, kanino ba ipinaparating, no? Dapat po, meron tayong mga ganon. Amen po ba? Nang sa gayon, mas lalo pa nating maintindihan yung ating mga binabasang salita at pinagbubulay-bulayan. Amen po ba? Amen. Sabi dito, apply it. True delight leads to obedience. As Psalms 1:3 notes, the planted person bears fruit in season. The more you apply the word to your life, the more you will taste the goodness of its result. Amen po ba? Amen. Sabi dito, if you love me, you will obey my command. Sabi nga, no, pwede mong mahalin yung Bible, pero hindi mo minamahal yung Diyos. 'Di ba? May ganon. Kumbaga, sige, aral ka ng aral ng salita ng Diyos, no? Binabasa mo ang salita ng Diyos, halos kumbaga, memorize mo na yung buong Bible. Pero, hindi mo mahal ang Diyos. Meron bang ganon? Meron po. Diba? Yung mga tao na nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi nila isinasapamuhay, yun yung mga taong mahal lang ang salita ng Diyos, pero hindi nila mahal ang Diyos. Amen po ba? Sabi nga ng Panginoon, di ba? If you love me, you will obey my command. Paano mong mamahalin ako kung yung mga salita ko na pinag-aaralan mo, nire-receive mo, no, pinagbubulay-bulayan mo, hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Nagpapakita ba yon ng pag-ibig mo sa akin? 'Di ba? Nagtuturo ka ng pag-ibig, pero hindi ka naman marunong magmahal. Hindi ka marunong tumulong. 'Di ba? Nangangaral ka ng pagpapatawad, pero marunong ka bang magpatawad? Amen po ba? Sasabihin mo, ay, pinatawad ko na rin naman yan eh. Kaya lang, ayaw ko siyang makita. Ibig sabihin ba, napatawad mo yung tao? Kung pinatawad mo yan, di sana, okay lang sa'yo na makita mo. Amen po ba? Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na, kumbaga, nakalimutan mo na yung ginawa niyang kasalanan sa'yo. Kumbaga, tuwing maaalala mo yung kasalanan na ginawa niya sa'yo, ipapanalangin mo pa rin siya. Amen po ba? Hindi nga, sabi nga, forgive and forget, hindi po ganon. Forgive and pray always. Amen po ba? Amen. Ang kasalanan niya, hindi ko makakalimutan, pero once na nakikita ko siya, naaalala ko yon. Pero salamat sa Panginoon, ipinapanalangin ko na lubusan na, no, ang puso ko mapalaya. Amen po ba? Amen. So, kung mahal natin ang Panginoon, yung salita niya, mamahalin din natin. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pagsunod. Amen. Sabi dito, you can love the Bible without loving God, but you cannot love God without loving the Bible. The Word of God brings transformation, and wisdom bring you to your success. Amen po ba? Diba yung salita ng Diyos, habang tayo, nung panahon na hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, akala natin yung mga bagay na ginagawa natin tama. Diba? Sabi nga, wala naman akong sinasaktan na tao. Wala naman akong, kumbaga, tinatapakan or mahal ko naman yung kapwa ko. Akala natin lahat ng ginagawa natin nung panahon, tama, kasi yun yung namana natin sa mga magulang natin. Gumawa ka ng mabuti, nang sa gayon, tama rin naman yun, di ba? Gumawa ka ng mabuti para yung kapwa mo, gawang ka rin ng mabuti. No? Pero sabi nga, hanggat hindi mo tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, anumang gawa mo na mabuti, hindi rin yun magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, hindi tayo naligtas dahil sa ating mga mabubuting gawa, di ba?
naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, sabi dito, the Word of God brings transformation. So, nung nagbasa na tayo ng salita ng Diyos, no, nakita natin doon yung mga bagay na ginawa natin, hindi tama, di ba? Ngayon, nung tayo ay lalo nang lumalalim sa salita ng Diyos, nabago tayo. Nagkaroon tayo ng pagbabago. Di ba? Nung panahon, sabi ko nga po, nung panahon, nung ako po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ako po yung tao na, kumbaga, loner. Mas gusto ko yung, ako lang mag-isa. Mas, kumbaga, happy ako doon, na wala akong kaibigan. Sabi ko sa inyo, high school ako, kaibigan ko, isa lang eh. No? Isa lang ang kaibigan ko, wala nang iba. At, sabi ko nga, kapag recitation, hindi ako nagtataas ng kamay. Kasi sobra talaga akong mahiyain. Ang gagawin, dahil nga na ako ng teacher ko, ang gagawin ng teacher ko, pag tinignan niya ako sa mata at tinignan ko rin siya, ibig sabihin, sasagot ako. Ganon. Ganon ba? Yung, merong yung, alam niya kung ano tawag dito? Alam niya yung language ko, no? Hindi ako magtataas ng kamay, pero, kaya nga, pagdating sa recitation, mababa ako. Kasi nga, kung hindi ako kilala ng teacher ko, hindi ako sasagot. Pero bumabawi naman ako sa written. Amen po ba? Pagdating ko ng college, ganun din. Salamat sa mga prof ko na, kumbaga, alam nila yung kakayahan ko. Mas gusto ko yung yung flashcard. Yung ganun, yung tinatawag, may flashcard na ganun. Mas gusto ko yon kasi ready ako palagi. Kahit anong oras akong tawagin, sasagot ako. Pero yung magtataas ako ng kamay, never. No? Ayoko talaga. At hindi mo ako mapapatayo sa harapan. No? Pero, nung nakilala ko ang Panginoon, no, unti-unti akong nabago. At salamat sa Panginoon na ngayon, bagamat minsan may talagang, kahit sabihin natin na palagi kang tumatayo sa harapan, pero nandoon pa rin po yung kaba. Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen po. Sabi dito sa Joshua 1:8, then you will be prosperous and successful. A biblical grounded planted believer discover God's will by renewing their mind through Scripture. Number 3 po pala, na-skip ko. A planted life discovers the wind. Pag sinabi pong wind, no, yun yung will of God. Amen po ba? Sabi dito sa Psalms 1:3, whatever they do prospers. Joshua 1:8, sabi dito, then you will be prosperous and successful. In Romans 8:32, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Sabi dito, a biblical grounded believer discover God's will by renewing their mind through Scripture, praying for the Holy Spirit's conviction, seeking wise counsel from mature believers, and testing for inner peace. No? Assuming wins refers to spiritual growth, victory in Christ, or winning souls. Rooting yourself in God's Word transitions you from instability to deep, steadfast, flourishing spiritual life. So sabi dito, no, ang isa daw na rooted na believer, sabi dito, nadidiscover niya yung win. Win or yung will ng Panginoon. Sabi nga, ang mga minero or miner, di ba po, pumupunta sila sa mga kuweba, sa mga bundok, at sila naghuhukay sila doon, di ba? Para makahanap sila ng gold. Di ba po? Tayo naman bilang mga believer, hinuhukay natin ang salita ng Diyos para nang sa gayon malaman natin kung ano yung kanyang kalooban sa buhay natin. Amen po ba? At yung win, sabi nga dito, ano ba yung win? W-I-N. Ang win dito is yung tagumpay. Ano ba yung tagumpay na mapapala natin kung tayo ay nagsisik sa salita ng Diyos? Sabi dito, magkakaroon tayo ng spiritual stability. Di ba? Magiging stable tayo spiritually. Ano man yung mga pagsubok na pagdaanan natin, no?
magiging matatag pa rin tayo. Amen. Sabi nga, hindi tayo matitinag. Sabi nga, pagiging katulad tayo ng tao na kung saan nagtayo siya ng bahay sa batuhan, no? Pagdating ang kanyang pundasyon ay bato, pagdating ng bagyo o ng malakas na hangin o malakas na ulan o baha, hindi matitinag kasi matatag yung kanyang pundasyon. Amen po ba? Magwi-win siya ng souls, di ba? Kumbaga, sabi dito, at mayroon siyang victory in Christ. Rooting yourself in God's word, nga sabi dito, kumbaga, may transition na kung saan sa kawalang tatag natin, means 'di ba, nung panahon hindi tayo matatag dahil kulang tayo sa pakikipag-ugnay sa Panginoon, hindi tayo nagsisik ng kanyang salita, no? Magkakaroon tayo ng transition from, sabi dito, from steadfast, flourishing spiritual life. Matatag at mayabong na spiritual na pamumuhay. Amen po ba? Amen. Sabi sa Romans 12:2, no? Sabi nga dito, madidiscover lang natin ang kalooban ng Diyos pag na-renew yung ating mga kaisipan. Sabi nga, 'di ba, sa Matthew 10:7, no? Repent, for the kingdom of God is at hand. Repentance means renewing of the mind. Minsan sabi natin, yung repentance, hindi lang po yan yung pagtalikod mo sa kasalanan. Amen? Tinalikdan mo yung lahat ng iyong mga kasalanan, nagsisi ka sa mga kasalanan mo, pero hindi na bago yung kaisipan mo. Wala rin. Kinakailangan yung pagbabago magsisimula sa ating mga kaisipan. Nang sa gayon, malaman natin. Sabi nga sa Romans 12:2, di ba? Sabing ganyan, do not transform to the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nang sa gayon, no, malaman natin kung ano yung perfect will ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi dito, in Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for all of us, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So baga, makikita natin dito na, kumbaga ang ating Panginoon, no, ibinigay na nga ang kanyang bugtong na anak sa bawat isa sa atin. Meron po kayang hindi pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. So, ang ninanais ng Panginoon sa atin, sabi nga, seek and you will find. Knock and the door will be open. Seek and ask and you will receive. Paano ka makaka-receive kung hindi ka humihingi? Paano ka naman bibigyan? Paano ka bubuksan kung hindi ka naman kumakatok? Amen po ba? So, ang nais ng Panginoon, patuloy nating saliksikin ang kanyang mga salita. Nang sa gayon, malaman natin kung ano talaga ang kanyang kalooban sa buhay ng bawat isa sa atin at patuloy tayong magkaroon ng matatag na pamumuhay espiritual. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? If we view God as gracious, loving, forgiving, we are not mistaken. But God also has a view of us, and that is, we are more than conquerors. Amen po ba? So sabi nga dito, no, sabi ng Panginoon, pinagtagumpayan niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? So kung tayo, ang pananampalataya natin ay matatag sa Kanya, walang bagay na hindi rin natin pagtatagumpayan. Amen po ba? In John 5:5, who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. And sino po yon? Tayo po yon. Amen po ba? Tayo yung nananampalataya ng ating Panginoon ay anak ng Diyos. Kaya tayo ay nagtatagumpay sa buhay na ito. Amen po ba? Sabi dito, winner never quits and quitter never wins, but a conqueror always win. Amen. Sabi dito, conclusion. A rooted or planted life refers to a life of a believer rooted and built up in the Word of God. Being rooted describes the manner of believer's life.
God wants us to take a deep root, like a tree planted near a streams of life-giving water, which is the Word of God, that nourishes and help us to produce fruits in due season. Deep roots help us stand firm when storms of life occur. Rooted or planted life enables us to thrive on hard season and produce fruits that will enable us to glorify God and others. In Colossians 2:6-7, so then, just as you receive Jesus Christ, as Lord, continue to live in Him, rooted in and built in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, no, sabi nga dito, no, kumbaga tayo bilang mga mananampalataya, katulad ng puno, no, ang sinasabi ng Psalms, no, ninanais ng Diyos na tayo din po ay maging malalim sa salita niya at patuloy po natin gampanan kung ano yung ating mga obligasyon sa ating Panginoon. It's not just a rigid obligation but out of love. And nais ng Panginoon na patuloy tayong maging pagpapala sa iba, no, magbigay tayo ng comfort, ng support sa mga taong nasa paligid na inintrust niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So may natutunan po ba? So sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, sa oras na ito, muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon. Salamat, Ama, sa kapahayagan ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos, dahil ikaw yung Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Patuloy mong ninanais, Panginoon, na kami ay patuloy na maging malalim, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon, salamat po. Sa oras na ito, Panginoon, sa hapong ito, dinideklarahan namin, Panginoon, ang mga salitang nahayag sa hapong ito, Panginoon, ay muli maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Patuloy ito, Panginoon, na mag-manifest sa buhay namin sa araw-araw, maging lifestyle namin, Panginoon, ang patuloy na pananalangin, pag-seek you, Panginoon, to dig deeper in your word, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, patuloy namin malaman, O Diyos, at patuloy namin maibigay sa inyo, Panginoon, ang aming mga buhay. May surrender namin lubos-lubos ang aming mga buhay, Panginoon, para sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang bawat isa, maging sa amin pansamantalang paghihiwa-hiwalay, Panginoon. We declare your protection, Panginoon. We declare your goodness sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, ikaw ang patuloy, Panginoon, na mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, at muli sa aming pagharap sa panibagong araw, Panginoon, ikaw patuloy, Panginoon, ang aming patuloy na luluwalhatiin, sasambahin sa aming mga buhay. Lord, we thank you, we glorify your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I'll be washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Let's go.